Hello guys, it's Ciel Mariano and welcome back to my vlog. So for today's video guys, pag-uusapan natin kung paano nga ba talaga tayo ma-qualified dito sa G-Loan ni GCash. Actually guys, hindi lang G-Loan, kundi meron din siyang G-Credit at G-Gives na ino-offer sa mga users nitong si GCash. At kung paano nga ba tayo makautang dito kay GCash. Kaya kung interesado ka about sa topic natin ngayon, please keep on watching. Okay, let's go. Marami kasi nagtatanong sa akin guys, kung Kuya Yel, paano nga ba talaga ma-qualified na umutang dito kay GCash? Alam nyo ba guys, na isa talaga sa mga qualification ni GCash is dapat Filipino citizen ka at 21 to 65 years old. Then pangalawa sa mga qualification niya is must have a good credit history. Pangatlo naman guys is must have a qualified G-score. So dapat guys, maintain natin yung highest score or highest G-score dito kay GCash. But for now guys, sa bagong update yata ngayon ni GCash, hindi na yata dumidepend itong si GCash dun sa highest score kasi na-unlock ko yung G-Loan ko sa kanya na sobrang baba lang ng G-score ko. And alam nyo ba guys na na-unlock ko yung G-Loan ko kay GCash na yung G-score ko lang sa kanya is 407. While yung iba guys na umaabot na ng 500 plus yung kalang G-score at meron pang umabot ng 600 plus pero wala pa din daw offer mula sa mga features nitong si GCash. Hindi lang kasi G-Loan yung in-offer ni GCash kundi meron din siyang G-Credit tsaka G-Gives. At isa pa sa mga qualification ni GCash para makautang tayo sa nila guys is dapat fully verified GCash user ka or yung fully verified na yung account mo dito kay GCash. At isa pa guys is dapat maintain a good credit record and did not commit any fraudulent transaction. So kung sa tingin mo guys na may ginagawang kababalaghan dyan sa GCash account mo, huwag ka nang umasa na makakautang ka dito kay GCash. So paano nga ba natin patataasin yung G-score natin dito kay GCash? Okay, once kasi guys na mataas yung G-score mo dito kay GCash, mas may chance na ma-o-offeran ka nga ng mga products nitong si GCash like yung kanyang G-Loan, G-Credit, tsaka G-Gives. So paano nga ba natin pataasin yung G-score natin sa kanya? So isa sa mga ways guys para mapataas yung G-score natin sa kanya is dapat consistent ka sa paggamit kay GCash. Tapos, pwede ka rin mag-cash in, cash out sa mga remittance store like Cebuana, M. Luwilier, Palawan, RD Pawn Shop. Yung mga yan, mas long as partnership ni GCash. At isa pa guys sa mga ways para tumaas yung G-score natin is pwede tayong kumain sa mga restaurant like Jollibee, McDo. Basta gagamitin natin guys si GCash as payment method. Even sa mga malls guys, mga grocery na nasa malls or mga boutique shop na partnership ni GCash, pwede natin yun gamitin yung ating GCash pambayad sa kanila para mas lalong tumaas yung G-score natin kay GCash. The more kasi guys na mas mataas yung G-score natin sa kanya, the more na mas may chance na ma-offeran nga tayo ng product nitong si GCash. Pero for my personal experience guys, na-unlock ko yung GCash ko kahit sobrang baba ng G-score ko sa kanya. So, paano ko nga ba na-unlock yung sa akin? Kasi guys, dito sa amin, walang mall, walang mga fast food restaurant like Jollibee, wala ring mga grocery store na partnership ni GCash. Kundi ang ginagawa ko lang guys, is nagka-cash in, cash out ako sa mga remittance store like Cebuana at Palawan. Yun yung mga ginagawa ko guys. Then, consistent ako sa paggamit sa kanya. Nagbebenta ako ng load gamit si GCash. Tapos, cash in, cash out. Parang negosyo siya guys na cash in, cash out. Na usong-usong negosyo ngayon. Yun yung ginagawa ko dito sa amin. So, for my personal opinion guys, hindi na nagbe-base itong si GCash sa taas ng G-score, kundi nagbe-base na yata siya sa consistency mo sa paggamit sa kanya. Ako kasi guys, sobrang consistent talaga akong ginagamit itong si GCash. Everyday ko talaga siyang ginagamit, cash in, cash out lang. Yan lang yung guys yung mga ginagawa ko. Then nagkaroon nga ako ng offer ng G-Loan dito kay GCash. So, paano mo malalaman na qualified ka na at may offer na itong si GCash sa'yo?
mostly guys no, nag-i-email itong si GCash at nagno-notification siya. But for me guys, sa personal experience ko, nag-text nga itong si GCash. Ayan. Ayan yung text niya guys na qualified na nga ako sa kanilang G-Loan. So dito nga guys no, ipapakita ko sa inyo kung paano ko nga ba ginrab yung offer sa akin na G-Loan ni GCash after kong makareceive ng text na sa kanila. So dito guys, inopen ko nga yung kanilang applications, then makikita nyo yung aking balance. Available balance is 697.94. So yan lang guys yung aking balance. Then sa pinakababa niya guys, makikita natin itong profile. Click lang natin yun. Then makikita naman natin doon yung G-score. So click lang natin yun guys. Mostly yung pagka-click ko ng G-score, medyo naka-private na yung iba kasi nga hindi talaga pinapakita ni GCash. So dito nga guys no, pumunta na ako dito sa G-Loan ni GCash at makikita na nga natin yung maximum loan amount na ino-offer sa akin netong si GCash, which is 1,000 nga yung pinaka ino-offer sa akin. Which is good na rin siya guys, kahit ganun lang kababa yung in-offer sa akin. Okay na siya compared dun sa iba na 300 nga lang daw yung in-offer sa nila. Kaya mas worth it ako guys kasi malaki na din yung 1,000. Then dito nga guys no, sa yung loan details, yung long term payment niya guys is 5 months. Sa interest rate naman niya is 6.57% at yung kanyang processing fee is 3%, one time lang siya guys. So after nun guys, click lang natin yung get started. Then mapupunta na tayo dito sa kanyang loan amount details. So ayun nga, yung maximum loan amount ko is 1,000. Hindi na siya pwedeng ibaba at hindi na siya pwedeng mas palakin pa. Yun na yung pinaka maximum na talaga niya na pwede natin ino-offer sa atin itong si GCash. Then yung months to pay niya guys is 5 months. Then makikita natin dito yung ating purpose of loan. So ilalagay natin guys kung ano yung purpose natin, kung bakit tayo utang dito kay GCash. So ang nilagay ko lang guys is pay bills. Then dito guys no, sa pinaka-summary niya, yung loan amount nga na hihiramin natin na 1,000, yung kanyang processing fee is 30 pesos. So mababawasan tayo ng 30 pesos dun sa 1,000. So ang amount lang na ma-receive natin is 970. Meron siyang interest rate na 6.57%, which is malaki na siya guys, pero okay na din kasi 5 months to pay naman siya. Then yung kanyang term of payment is 5 months. Yung monthly due ko sa kanya is 265.70 pesos. So yun yung monthly na binabayaran ko kay GCash in just 5 months. So kung gusto nyong i-grab yung offer sa yung GCash, sa pinakababa niya guys, makikita natin itong get this loan. Click lang natin yun. Then mapupunta na tayo sa pinaka-summary ng ating loan sa kanilang apps. Then click next. Mapupunta na tayo dito sa ating review your personal information, kung saan ilalagay nga natin yung ating personal information dito kay GCash. Then, click next ulit guys. Mapupunta naman tayo dito sa ating isa pang application guys, no, kung saan ilalagay nga natin yung ating nickname, sex, civil status, other mobile number, landline number, own a small business. Tsaka maglalagay din tayo guys ng ating emergency contact. So yun guys yung mga pipilapan natin dito sa isang application ni GCash. So after nga natin guys na mapilapan yung ating information kay GCash, mapupunta na ulit tayo dito sa ating summary ng ating loan, kung saan 970 nga lang daw yung ma-receive nating amount kasi meron nga siyang 30 pesos na processing fee, interest na 6.57%. So, yung duration naman niya guys is 5 months. So, click lang natin sa may pinakababa niya guys na makikita natin itong I agree to Fuse Lending Incorporation Disclosure Statement. So, agree lang natin siya. Click check, dalawang check. Then, after nun guys, meron tayong ma-receive na verification code sa text ni GCash na ilalagay natin dito sa kanilang applications. Then, click submit. At makikita na nga natin guys na approve na nga yung aking loan, which is congrats, your loan application is successful. So your loan amount will be sent to your GCash account within 24 to 48 hours. You will receive a text or an email to confirm your transaction. But for my personal experience guys, almost 3 minutes lang or wala pa yatang 3 minutes na receive ko na nga yung loan ko sa nilang apps. So ayun nga guys no, from 697.94 nirefresh ko lang yung apps ko kay GCash, then na-receive ko na nga yung loan amount na hinihiram ko dito kay GCash. So yun guys, yung aking review
kung paano ko na-unlock yung G-Loan ko kay GCash. And based guys sa aking personal experience, hindi mo kailangan ng sobrang taas na G-score para ma-unlock mo yung tatlo sa mga product nitong si GCash. As long as guys, consistent ka talaga sa paggamit kay GCash. So yun lang naman guys yung ating topic ngayon. Kung medyo nakulangan kayo guys sa mga details ko about dito kay GCash, pwede naman kayong mag-iwan dyan sa comment section ng mga tanong or mga katanungan nyo guys at sasagutin ko yan isa-isa. So comment lang kayo guys. Feel free to ask question. So sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. Click the notification bell para updated ka lagi sa aking mga susunod na video. Thank you guys, thank you for watching, and see you on my next video. Bye!